Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At muli na naman po, live tayo dito sa Facebook. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Welcome po. Ode alteram partem, let us hear the other side. At magandang araw sa inyong lahat. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ano po ba yung ating topic ngayon? Talagang natutuwa naman ako dahil kahit po nagla-live ako minsan may nanonood isa, minsan po mahigit pa sa isa, so nakakataba na rin ho iyan ng puso. So pupuntahan ko po ngayon yung aking topic with regards po ito sa i-post ko muna. Yan. Article 11 Section 1. So basahin po natin. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest life or modest lives. So yan lang po. Ano bang gusto kong tukuyin dito sa dami niyan? Particular ho muna sundan natin dito yung tinatawag na impeachment. Opo, yung piniled na impeachment complaint. Ngayon, alam naman natin yung Congress is sui generis or sui generis. Ibig sabihin, sila yung may mandato na mag-file ng legal at political proceedings with regards doon sa impeachment base doon sa Article 11 Section 2. The culpable violations of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Sino-sino yung mga yan? Impeachable officers. Sino yung mga impeachable officers? President, Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commission, such as CSC, COA, COMELEC, and the Ombudsman. Yan po. Base doon sa na-filed na complaint with an endorsement of at least one representative, ay tatanggapin, receiving or record and receiving ng Secretary General of the House. And from the Secretary General to the Judiciary Committee or Justice Committee of the House, meron silang 10 session days at ngayon po, nagsimula or nag-resume ang session sa House of Congress or sa HOR noong Monday, that is January 26. So ngayon is 28 at meron na po silang 3 days sessions at sigurado po ay kanila po iyang dinideliberate and at asahan natin within 10 session days kailan po sila maglabas ng report based doon sa mga na-filed na complaint or complaints. Yan lang po. So ano po ba ang aking relation noon sa Section 1, Article 11, Section 1? Ito ang sinasabi. Section 1 states, 1. That public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Ano po ba yung pinakadiin dyan sa dami ng binanggit? Justice po. Kaya nga, babalik tayo doon sa Justice Committee. Paano halimbawa yan? Mga congressman yan sila. Selected siguro yan sila doon sa Justice Committee, most probably yan. Paano halimbawa kung pinili nila yung complaint, hindi naman sustansyado, kulang ba? Ano bang pwedeng ma-file sa kanila? Base sa Section 1, kailangan at all times Di po ba? Sigurado may magpa-file ng mga complaint diyan that would fall doon siguro sa mga tinatawag na constitutional constitutional crisis. Kasi halimbawa sa dami ng na-file na complaint, pipili sila doon. Kailangan nila mag-file na ng maglabas na ng isang report base doon sa lahat ng i-file, pipiliin nila yung pinaka masustansya doon. Yung grounds talaga matibay, pinakamatibay na complaint. Paano halimbawa kung hindi nila pinili iyan? Pwede ba silang makasuhan? Most probably, pwede siguro yan. Paano yan halimbawa? Isa pa, hindi ko muna pupuntahan na kung ano pa pwede.
Kasi sisilipin din yan ng Supreme Court eh. Kaya nga tinatawag ko Justice Committee, bakit pinili nyo yung alanganin? At kung pinili man nila halimbawa, masustansya halimbawa na complaint, di mas maganda. Kaya nga justice eh. Act with patriotism. To accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, utmost integrity, utmost loyalty, utmost efficiency, utmost patriotism, utmost justice. Paano halimbawa yan? Mga abogado pa yan sila. Pwede ba sila kasuhan ng mapadisbar? Congressman na sila, abogado pa. Tapos yan ang ginawa nila halimbawa. Pagpalagay natin, pinili nila yung pinakamatibay doon na complaint. Di very good. At least yan, 10-day session, maglalabas sila ng report at pupunta doon sa plenary session at pagdidibatihan nila yan at magkakaroon sila ng 1/3 vote at doon na nga lalabas yung articles of impeachment at meron silang 10 days. At within that 10 days, meron pa sila halimbawa kung i-revise nila or i-revoke nila or ano pang tawag, termino nila dyan, legal or house rules nila. After nyan, to Senate na for trial. So, the proceeding constitute already an impeachment proceeding. Kasi kailangan ng isa eh. Di po ba? So, yun, anong pwedeng ma-file? Halimbawa, punta natin doon sa mga congressman dyan na nakatalaga dyan sa tinatawag na Justice Committee, mga congressman, mga lawyer sila. Tapos, ibig sabihin, mga congressman sila and mga lawyer sila, pwede ba sila file ng padisbar? Kasi accountable sila sa people eh. Babasahin natin dito kung anong pwedeng i-file na kung pwede ba silang madisbar kahit sila ay congressman. Alam pagkakasabi po sa binabasa natin, pwede po sila i-disbar kahit na sila ay congressman. Ganon po. Ito, basahin natin. In the Philippines, a lawyer who is also a congressman can be disbarred by the Supreme Court for violation of the lawyer's oath, gross misconduct, conviction of a crime involving moral turpitude while they hold a public office. Their acts as a member of the bar are subject to the disciplinary authority of the Supreme Court, which can include suspension or disbarment. So, pwede pala, no? So, dapat pala dyan sa Justice Committee, talagang mag-iingat sila. Kasi ang dami nilang mga kaaway din dyan sa politika eh. Paano kung pailan sila ng disbarment habang nakaupo sila dyan? Kasi dyan sa Justice Committee, halimbawa, ginawa nila ng hindi utmost justice yung pagpili nila ng complaints. Pwede ba sila pailan? Pwede ho. Pwede. Grounds for disbarment of a lawyer dash congressman. A lawyer holding congressional office may be disbarred for actions that breach. Ano yon? CPRA. Ano yung CPRA? The Code of Professionalism, Responsibility, and Accountability, which include 1. Violation of attorney's oath. 2. Gross misconduct, dishonesty. 3. Misappropriation of public funds. 4 is conviction of a crime involving moral turpitude. 5. Gross immoral conduct. So siguro pagka makita naman natin na sa Justice Committee, injustice yung ginawa nila, pwede hong grounds iyan. Again, hindi tayo nagmamagaling dito. Una, hindi ako lawyer. Isa lang po akong hamak na citizen ng Pilipinas. At nagsusumikap din na kailangan mag-aral din sa batas at mag-involve po sa mga kasalukuyang issue ngayon sa ating bansa. At mas maigi na pong may alam tayo dahil minsan sabi ko nga sa inyo nung umpisa niyan, bakit ko tinouch down yung impeachment is because merong isang correspondent, ang tanong niya ay ano po ba yung mga documents requirement to file an impeachment. Tama, kailangan yung documents. Sa punto siguro na anong documents kailangan, tama, kailangan yun. But then, to file an impeachment is not merely documents. The very grounds yan dyan are may violation sila. Ano yung mga violations na yun? Ano yung 6 na yan sa section 2? 1 is culpable violation of the Constitution. 2 is treason. 3, bribery. 4 is graft and corruption. 5 is other high crime. 6 is betrayal of public trust. Sino-sino yan sila? Again, yung mga impeachable officers na yan. President, Vice President, Supreme Court Justices,
Constitutional Commission tulad ng Civil Service Commission, COA, that is Commission on Audit, tapos COMELEC or Commission on Election, at saka po Ombudsman. So, gaya nga ng narinig ko dati, nainis ako, naglalakad ako noon pauwi na ako sa bahay. Hindi ko ba matanggap? Sabi ko, ano klaseng, masabi ko talaga ba parang katangahan? Kasi kahit pa paano sa journalism, may alam din tayo. Kasi ang journalism, ang pinaka-foundationan is truth. Katotohanan po, truth and justice yan. So how can you say na truth kung wala akong justice? Ganun magkasama talaga yan. Para bang coin, pag sinabi mong coin, meron talagang harap at likod yan. Kumbaga, magkapatid yan yung katotohanan, tsaka yung justisya. So ganun ho siya. So bago tayo maiba, ang tanong dito, again, balikan natin, pwede ba ipadisbar yung congressman na lawyer na member ng Justice Committee na hindi niya ginampanan yung kanyang trabaho? Abay, pwede ho. Base ho sa, una sa article sa 11, section 1, meron ho, utmost justice. Tapos meron dito sa, yung CPRA, ito? Conduct of Professionalism, Responsibility, and Accountability. So sisilipin niya sila ng Supreme Court. So siyempre, bakit na siguro, tulad sa mga previous na nag-file sila ng mga ganyan, hindi sila sinisilip. Siguro baka pag ganyan, baka maubusan ng lawyer o mabawasan ng lawyer. Siyempre, hindi madali o pag maging isang lawyer. Di po ba? So yun lang ho. Baka hindi na sila siguro ginaganan kasi baka siguro isa pa sa nakikita natin as a congressman or legislature, meron kang tinatawag na parliamentary immunity. Di po ba? So titingnan natin yan mamaya-maya bakit na parliamentary immunity. Talaga bang yan? Absolute yan? Parliamentary immunity? In the performance of duty, as a lawyer, alam mo yan Justice Committee ka pa. May mandato ka As a member of the Justice Committee, halimbawa, meron kang tinatawag na tawag yan ministerial, partly ministerial, and partly at discretionary. Kasi bakit partly ministerial? Kasi pag nag-file ng complaint, impeachment complaint, with an endorsement of at least one representative received by the Secretary General for recording, receiving, and recording, kaagad-agad iyan, pupunta yan sa Justice Committee. So that's why, partly ministerial. Bakit discretionary? Kasi i-deliberate nila yung facts of the case. Yung merit, yung mga merit niyan, kung talagang substantial iyan, kung verified iyan, kung valid iyan, in accordance with the law. Ano ho yan? Doon na nga sa section 2. Meron ho yung impeachable officers doon with the violations sa Constitution. So ganun ho siya. Paano kung hindi nila ginawa iyan? Pwede ba sila filean? Abay, depende ho. Depende ho sa nakakakita. Ako, sinasabi ko lang naman, hindi naman ako nakikialam. Kasi kung yung proseso ng impeachment is partly legal and political, therefore, given ho na meron talagang political na pwede hong, di po ba? Hindi dapat partial yan dapat impartial yan. Kung nakitaan po na merong partiality, pwede po yan silang managot. Ano ho yung batayan? Article 11, Section 1. Puntahan kung pinaka-highlight ko na lang, utmost justice. Ganun ho. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibilities. Yung utmost. The zenith. 100% yan. Justice dapat. Lalo na, yung complaint, ang kailangan dyan sa impeachment proceeding, kailangan po ng articles of impeachment daan with a one-third vote. One-third vote for articles of impeachment, kailangan po talaga matibay. Paano kung binaliwala mo yung ibang mga complaint doon? Therefore, the word itself, justice, is not justice. Di po ba? Hindi ho ako nagmamagaling dito. Ako, binabase ko lang ho yung this is a form of a
Sabihin na nga natin isa dyan, academic purposes only, but then this is a form of assessment. Mag-render tayo din ng justice or ng wisdom or ng critical thinking. Hindi lang kasi pag titingnan nyo yung meaning or sinasabi nga nito construed or construe, may tinatawag siya na interpretation. Pwede masabi na interpretation, but what exactly the law says? Does the law need interpretation? Best, kailangan interpretation, but then the law, specific po yung definition yan eh. Di po ba? Utmost justice. Puntahan natin dito, halimbawa, pailan mo sila ng complaint doon, ipadisbar mo sila, bakit na? Kasi critical, very critical yan eh. Buong bansa yung involved dyan eh. Kasi hindi mga matitinding kapangyarihan yan eh. Yung mga impeachable officers na yan, yung hawak nilang kapangyarihan, matitindihong kapangyarihan iyan. The President, the Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commission, and the Ombudsman. Yung buong bansa o yung trajectory ng bansa natin, yung path ng bansa natin, nakabase dyan. Kasi kung yung hustisya, wala yung hustisya, masisira tayo niyan. Nakasulat nga sa Biblia, nasa Hosea 4:6 yan eh. Yan. If lack of wisdom, sabi nga sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of wisdom. Bible naman yan eh. Tama. Balikan ko again yung preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. We implore, we pray. We utilize. What is that aid? The Bible po. Ano po yan? Pwede po ba nilang itanggi? Biblia naman. Bakit ka nasa gobyerno? Bakit ka sumumpa sa pangalan ng Diyos? Bakit ka humawak sa Biblia? Sige nga. Bakit sa korte? Sa judiciary branch? Bakit na may Bible dyan? Do you swear to tell the whole truth, nothing but the truth, so help me God? Bakit nanunumpa ka sa Biblia? Sige nga. Bakit ko sinasite ito? Kasi maalala ko dati, dyan, balikan ko ng konting history dun sa trabaho ko, sa Taguig ako assign. Nagsasalita ako patungkol sa Biblia, tawagin kang siraulo. Siraulo ba yan? Sumumpa tayo sa pangalan ng Diyos? Sino ngayon sira sa atin? Baka hindi mo naintindihan sinasabi mo. Ako naintindihan ko. Kung magsalita man ako patungkol sa Diyos, dapat lang. Kung kailangan. See? Sabi sa Hosea 4:6 again, my people are destroyed for lack of wisdom. See? Malinaw yung preamble. The very foundation, the chopping board. Kasi lahat ng batas, parang gulay, karne yan, china-chop-chop yan. Isa mo pinapatong. Di sa chopping board, at yung panghiwa mo, saan pa rin yun? Panghiwa pa rin. Ano pa rin gamit mo panghiwa? Isalita pa rin ng Diyos yan eh. To build a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Paano mo masabi kung law yan? If that is law, the definition by law itself is right. Quote, right is always given. Unquote. What right given kung hindi mo pinili yung dapat?
Kung pinili mo yung dapat, edi salamat sa Diyos. Mabuhay ang hustisya. Viva Republic! Bakit Republic? Sabi nga sa batas, sabi nga sa Omnibus Election Code, ano sabi doon sa Konstitusyon, yung sa Article 2, Section 1 ba yun? Yung emanates from the people. Mamaya titingnan ko assignment ko yan. Hayaan nyo muna ako magsalita kasi yung computer ko nandun, hindi ko nahanda yung background ko. So hayaan nyo muna magsalita. So the very emanating power is galing mo sa tao yan Parang kasabihan pa nga ng iba yan, Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Pwede may punto yan pero hindi definitibo yan. Masabi ko siguro the voice of the people, Vox Populi. Maglagay siguro ako dito ng segment ko, Vox Populi, no? The voice of the people. Aba, oo nga, i-type ko nga rito. Segment sa Audio Alteram Partem. Lagyan ko ng Vox Populi, the voice of the people. Talino naman na kaloob ng Diyos kanya yan Ang kapurihan po sa Diyos. Today is 28 January 2026. Yan, post ko na. At least nakapin dyan. At least makita ninyo na dahil sa pagsusumikap, mabait yung Diyos, napakatalino ng Diyos. Nakasaad naman yan sa Jeremias. Lagay ko na lang dito from God. Nakalagay naman yan sa Jeremiah 17 verse 9 to 10. 17 verse 9 to 10. Nagbibigay po yun ng kaloob ang Diyos na aayon sa kanyang lakad. Ngayon po, naglalakad po tayo. Ano po yung lakad natin ngayon? Facebook Live. Habang nagsasalita po tayo, bumubuhos po yung talino. Paano ko naisip yung Vox Populi na yan? Maglalagay ako ng segment dito, Vox Populi. Maglalagay nga siguro ako ng group chat ko rito or group ko rito sa Facebook ulit. Opo, maglalagay siguro ako, papalitan ko yung... Kasi nagkadalawa yata doon, yung tatlo na yung sa Bible ko. Hindi ko alam kung paano ko i-delete yun Maglagay na lang ako siguro ng Vox Populi. Vox Populi, yan. Para masabi ba, the voice of the people. So ganun isawa ako, kabahagi ako dyan At meron isang official dyan sa Philippine Coast Guard. Ginawan ako ng inhustisya Kaya masakit yung loob ko. Kaysa naman magmukmok ako at mag-iiyak dito, mag-research na lang ako para malaman niya na talaga yung may mga tinulong ako dyan sa Coast Guard hindi nga lang ako binigyan ng recognition. Yung nakakaalam na nito, Ma'am Michi, ma'am, tinatawagan ko po yung inyong pansin. Ma'am, alam ko, sana ma'am active pa kayo. Ma'am, hingi na lang po ako ng sa inyo dyan, ma'am, kahit ma'am na tulong, kahit counting salita lang ba doon, ma'am, sa kay sir. Kasi ma'am, maalala ko pala, ma'am, nung November of 2025, nagkanda ko si chairman of the board yan sa HRPC Kinandak ng tinatawag na initial evaluation. Naglabas ma'am ng resolution at pinorwal kay commandant for signature. Hindi po nila ako ma'am tatanggapin, ma'am, may base doon sa evaluation or sa resolution nila. Hindi po nila ako i-reinstate kasi daw, ma'am, wala na raw po akong 10 years na matitira sa serbisyo. At hindi ko makita kung anong dahilan na bakit hindi nila ako ma-reinstate. Wala akong justification na ganun ma'am, hingi na lang po ako ng tulong sa inyo, ma'am, kahit baka pwede nyong banggitin sa kanila, ma'am, na tinulungan ko kayo, ma'am, noon na sa paggawa ng inyong assignment, yung paggawa ng libro. Malaking tulong na iyan, ma'am, dahil yung salita ninyo that would vindicate, that would vouch for my credibility, integrity dyan sa loobo, na hindi ako dyan, ma'am. Ang isang patunay lang yan dyan, ma'am, na hindi nila ako matanggap. Siyempre, yung kasamang babae, hindi ko pinapakailaman kahit na anong gusto, anong hanga ko.
At hindi ko ginagago yung kasama eh. Alam naman yan dyan sa Rexta, tinuturuan ko eh. Bagaman yung iba dyan, nagsasalita, pag nakatalikod tayo, masakit nga lang yan. Ako sanay na ako dyan, ma'am. Alam ko na, kilala ko kung sino yung mga yan. Junior na junior mo gaganunin ka pag talikod mo. Bahala na kayo dyan. Pero sa akin lang, ma'am, sana matulungan nyo rin ako, ma'am, kay Commandant. Hindi ko na lang i-draft name kayo dito ng buo, ma'am. Ma'am Michi na lang, ma'am. Yun na lang, ma'am, aking panalangin at sana, ma'am, banggit nyo ba, ma'am, kay Commandant na meron tayong silbi dyan, ma'am. Katulong ako, ma'am, ng Coast Guard. Si Sir, hindi ko ma-drop name dito si Sir. Nahiya rin ako eh. Kasi baka mapolitika si Sir eh. May mga alam ako na ginawa kay Sir. Siyempre, masakit din sa akin yun nung nalaman ko. Hindi na lang kita dito, Sir, mabanggit, Sir. Pero ang masabi ko lang, Sir, salamat sa tiwala, Sir. At kung loobin, Sir, na makaraos naman ako, Sir, gaya ng sinabi ko, Sir, may mga natitira pa rito, Sir. Ibubuhos ko yan dyan, Sir. Tsaka bala ko talaga iwanan dyan. Ayaw ko nang dalhin. Kasi hindi naman magamit ito sa labas eh. Kasi pang Coast Guard yan eh. Opo. So yan lang po yung akin. So salamat, ma'am, at pasensya ka na drop name pa kita rito. So Ma'am Michi, ma'am, salamat sa iyo at God bless po. So ngayon, eto, balikan natin. Doon sa congressman na lawyer, pwede ba silang paila ng disbarment? Ipa-disbar mo kasi sabi nga doon sa Article 11, Section 1, i-highlight ko na lang, to serve, accountable to the people, to serve with utmost. Ano din isa doon na binanggit? Justice. Kung lawyer ka, dapat justice ka. Meron kang tinatawag na SC, ano tawag nito? CPRA. Code of Professionalism, Responsibility, and Accountability. CPRA. So, hindi naman tayo nagla-live dito para takutin yung Justice Committee o impluwensyahan, hindi o ito. Baka sabihin naman, baka isubjudice ka. Wala naman akong binibigay na substance dito. Ang sinasabi ko lang naman is the job description, is the function of being a lawyer, of being a congressman, of being a professional, of being doon sa sinasabi ng Constitution, Article 11, Section 1. Hindi ho yan subjudice. Sinasabi ko lang ho, kasi definite yan eh. Pwede bang na-invoke mo yung Article 11, Section 1 masubjudice ka? Hindi ho. Kahit siguro, pag sinabi ko subjudice, baka nasa Justice Committee na, tadtarin ko siguro ng mga detalye regarding sa mga ganon. Pwede yon. Pero napakalinaw naman no, kasi una, ang complaint, nakasaad naman yan at sinasabi doon sa Article 11, Section 2, ano iyon? Ano yung 6 na basihan na iyon? Para ma-impeach yung mga impeachable officers na iyan. Culpable violation of the Constitution, 1. Number 2, treason. 3, bribery. 4, graft and corruption. 5, other high crimes. 6, betrayal of public trust. Yan po yung grounds. Grounds po yung malinaw, nakasaad naman yan sa Constitution hindi naman subjudice siguro pag binanggit mo yung mga ganyan. Pag binanggit mo siguro, halimbawa, ano yung mga ebidensya doon, pagkalatagan mo ng ganyan, baka pwede masubjudice ka. Ganon. Pero sabi nga ng isang lawyer, hindi ko lang i-drop name dito, sabi niya, hindi ka naman sir pwedeng isubjudice kasi hindi ka naman members of the court baka. Pero meron din ho iyan. Alam ko, baka tatamaan ka rin yan. Pwede kang masumon yan, bakit ka nagsasalita ng mga alam mo na gagamitin yan doon sa Judiciary Committee, tapos gagamitin yan doon sa plenary, para magkaroon, pinagsasabi mo ngayon, di tatamaan ka rin, sigurado yan, may tama ka rin dyan. Ibig sabihin, pag binabanggit mo yung mga sustansya doon, yung mga referensya, mga ebidensya. So yun lang po. So again, ang tanong, pwede bang pa-disbar sila? Kahit congressman na member ka ng Justice Committee, hindi mo ginampanan ng tama, meron kang sinasabi na political at partial. Meron no sinasabi dito, Code of Professionalism, Responsibility, and Accountability. Meron pa po, Article 11, Section 1.
Meron pa po yan, mga related laws pa. Katakot-takot to iyan. Sumumpa ka eh. Ba't hindi mo ginawa? Malfeasance, misfeasance, nonfeasance? Yun ang sinasabi natin dyan. Meron pa po yan. Ang license mo halimbawa, covered ka ba ng civil service? Yun, patong-patong yun. Ang tanong nga lang, kung ginawa niya halimbawa, that would, is the crime or is the offense would constitute a criminal offense? Ibig sabihin, pwede ba pailan niya sa ombudsman o sa Sandigan Bayan? Depende siguro kung may involvement siya doon sa mga ebidensya. Pwede. Siguro ganun. After siguro na matanggal yan matanggalan ng license na pagka-lawyer, matanggal sa pagka-kongresista, kasi nga accountable siya sa kanyang mga constituent. May bumoto sa kanya para patibayin, paglingkuran. Hindi ginawa. Pag natanggal halimbawa, papasok na kaagad yun yung tinatawag na penal laws, yung under sa revised penal code. Kaso kaagad yun. Di po ba? Bakit natin binabanggit ito? Para alam natin, kahit tayo hindi naman lawyer, nagsusumikap tayo, meron tayong alam at mayroon tayong pakialam. Kasi this is nation building. If this is not nation building, ano ito? Wala tayong karapatan magsalita, magbasa ng batas dahil hindi tayo lawyer. Abay, ano hong batas ang nagsasabi niyan? If the sole emanating power is from the people, rest on the people, hindi tayo pwedeng magbasa ng batas kahit na hindi ka lawyer. Wala hong ganun. Yun lang ang ating sinasabi dito. So ano pa po dito ang sinasabi na grounds for disbarment of a lawyer or congressman? Violation of the attorney's oath, gross misconduct, dishonesty, misappropriation of funds. Yan na nga may involvement Conviction of a crime involving moral turpitude, grossly immoral conduct. May involvement ka pala doon sa mga na-file na complaint tapos nandyan kasi Justice Committee. And again, may violation iyan. Dapat mag-inhibit ka. Nandyan kasama ka doon sa complaint, kasama ka doon sa mga ebidensya. Dapat member ka ng Justice Committee, mag-inhibit ka. Ayaw ko dyan. Nabasa ko yung sustansya Mag-inhibit ka, magpapalit ka. Pwede ba yon? Pwede yun. Kasi paano ka mag-render ng justice yan? Paano ka mag-render ng report na tama? In accordance with the law? Kung ikaw ay isa doon sa mga kasama doon pala sa complaint, sa ebidensya na nandun yung pangalan mo. Therefore, mag-inhibit ka. Ganun yan May mga batas pa po yan na involved dyan, pero basahin ko muna ito. Violation of attorney's oath, such as failure to support the Constitution or obey the laws. Sa pool. Gross misconduct, dishonesty, engaging in dishonest, immoral, or deceitful conduct. Is partiality a deceitful conduct? Yes. Is it immoral? Yes. May ethics Pasukin ka kagad yan sa ethics committee o tanggalin yan sa judiciary committee. Wala palang ethics, immoral yan That's an immoral conduct. Dishonest. Dishonest din sa pool. Ano pang isang grounds for disbarment? Misappropriation of funds. Yun na nga paano kung isa dun sa mga ebidensya, nandun yung pangalan mo? Sabi nga ng kasabihan ng mga balita, contractor. Ibig sabihin, congressman ka na, contractor ka pa. Abay, talaga kung sapul-sapul ka agad iyan. Ewan ko ba? Pilipinas, kawawa tayo nito. So, ipasok ko muna. Bago ko ituloy ito. Ano na ba ako rito? Misappropriation of funds. Pero ipasok ko muna ito Uulit-ulitin ko yan. So sana Amerika, panawagan ko lang sa inyo, i-review, reassess, reconsider ninyo ang Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman, giving the Philippines its independence
Ano yung independence in the Third Republic, the Philippines that time. Kasi nagkaroon tayo ng Third Republic or other, may First Republic, Second Republic, Third Republic, kung ano pang mga republic dyan. So, assignment ulit na yan. At kung hindi ko man mabanggit, halimbawa, sa mga next ko na Facebook Live, i-post nyo lang ko sa comment section down below. And very willing ho ako, very eager ho ako na i-research ulit yan. Pero ang sabi po doon sa Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman, that was 1946. Ang realization yata yan, nagkaroon yata noong 1953 na eh. Pero siguro assignment na lang natin yan. But then, balikan ko muna yung Proclamation 2695. Sana i-review, reassess, reconsider ng Amerika. Kasi ho, bakit? Independence nga tayo. Bakit anong ginawa sa atin? Kasama ba dyan sa independence natin, ipagbebenta mo yung mga kalupaan, mga pag-aari ng gobyerno sa mga foreign entities na yan? Ako, sinasabi ko lang ito, hindi dahil siya may hinaing ako dun sa trabaho. Hindi ho. Dapat talaga magsalita tayo. Kasi may mga tuso eh. Alam ko yung galaw ninyo. Yung sinasabi yung 2 birds in 1 stone. Kaya nga market is worth it eh. Ipopost ko muna rito. 3 yan sila. Pinagsama ko na silang 3. Jordan Peterson, and Widdicombe, and Plato. Yan. When you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Jordan Peterson. Ganun no? Plato. No one is more hated than he who speak the truth. Plato. Paano naman kay Anne Widdicombe? Nobody has a right to live their lives being protected from offense or from insult or from hurt feelings. It is an occupational hazard of living in a society. So, that is an occupational hazard. Kung yung pagsasalita natin ng katotohanan, pang-iinsulto sa kanila, bahala na ho sila. Ganun lang ho. Bahala na ho kayo. Kung tinamaan kayo halimbawa, baka sabihin nyo, oy, subjudice yan. Merong isang Filipino content creator dyan, si Jesus Ukgang. Tama lang, tinanggal yan kasi madaldal pala yan. Hindi ho. Hindi dahil sa pagmadaldal na dahil ako'y tinanggal. Hindi ho. Isa lang ho akong hamak na researcher. Sinaset ko lang dito na bilang isang congressman at isang lawyer at the same time, pwede ka hong i-disbar. Nakasaad naman yan sa Article 11, Section 1 na utmost justice to serve with utmost justice. Hinighlight ko na lang Hinighlight ko na lang to serve with utmost justice. What is justice kung hindi mo ginampanan under dun sa oath mo bilang isang abogado? CPRA, Code of Conduct, a Code of Professionalism, Responsibility, and Accountability. Pwede kang i-disbar. So again, tuloy ko na rito. Puntahan ko na again sa, yun na nga, misappropriation of funds. Paano ka makapag-issue ng impartial report kung isa ka pala doon sa kasama sa mga na-submit na mga documents doon na nandun yung pangalan mo? Ang sabi nga ng iba contractor. Paano ka ngayon yan mag-serve ng justice na yan? Diba? Yun lang ho. Ito pa. Conviction of a crime involving moral turpitude. What is moral turpitude? Kung meron kang crime, so conviction of a serious crime. Sa bagay, congressman ka na sigurado wala kang moral turpitude. Kung meron man siguro, baka pending pa yun. Baka ongoing yung kaso. Yun lang yun. Pero ito, halimbawa, natanggal ka sa pagka-lawyer, sunod yan, tanggal ka sa pagka-congressman kasi nga moral turpitude, kakasuhan ka Hindi mo pinaglingkuran ayon dun sa nakasaad sa sinumpaan tungkulin mo bilang isang legislator at isang abogado. Pwede ho yan maging grounds later pagka may convict ka halimbawa. Di moral turpitude, pag-file mo ng kandidacy mo doon si OC sa COMELEC, tanggal ka kaagad, disqualified ka kasi bakit? May moral turpitude ka na kaso
Isa sa mga grounds yan, isa sa mga qualification yata yan dun eh. Next is gross immoral conduct. So basahin ko muna bago ko ituloy ha. Grounds for disbarment of a lawyer, congressman. Violation of the attorney's oath, gross misconduct, slant, dishonesty, misappropriation of funds, conviction of a crime involving moral turpitude, and grossly immoral conduct. So what is this immoral conduct? Behavior that brings the legal profession into disrepute. Okay? Immoral conduct, ano ba yung mga Oy, shoutout sa'yo. Joynel Diluna, kay Yabyab, shoutout sa'yo. God bless sa'yo at sa iyong pamilya at sa iyong trabaho. So sana kayo ay maayos at malusog ang iyong pamilya. So salamat sa pag-view, sa pakikinood at sa iba pa palang followers ko na ngayon nakasubaybay sa aking Facebook Live. Salamat na rin sa inyo. So tuloy ko lang again. What are those grounds for disbarment of a lawyer, congressman? Violation of the attorney's oath, gross misconduct, slant dishonesty, misappropriation of funds, conviction of a crime involving moral turpitude, grossly immoral conduct. Ngayon, special consideration for impeachable officials. If a congressman is considered an impeachable officer, though usually only the president, sabi nito, usually pa daw. Though usually only the President, Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commission members, and the Ombudsman are listed in the Constitution, not lower congressman. Yes. A 2016 Supreme Court ruling suggests that for some high-ranking positions, they must first be removed via impeachment before they can be disbarred. However, regular members of Congress, such as representatives, are generally subject to direct disciplinary action by the Supreme Court. Ay, di Supreme Court na pala eh. Very good. Hindi na pala kayo mag-file, Supreme Court na pala ang magdidisiplina sa kanila. Eh kung i-disbar sila, ano sa kanila Supreme Court? Siguro ipo-forward sila sa Judicial Bar Council, JBC, kasi member sila ng JBC. Ang ba rito? Members of the bar, yun, JBC, Judicial Bar Council. Po-forward sa Supreme Court, labasan ng ruling, yun, disbar. Tapos tanggalin sa pagkakongresista kasi nga, yun na nga, na-disbar. Sa partiality na ginawa. Patong-patong ho iyan. Ito, meron pa nga dito, key jurisprudence, no? Examples ng mga na-disbar. Banggitin ko pa ba rito? Si attorney, baka magalit ito eh. Bagay, hindi na siya kasi attorney, pero baka magalit ba? Pero kilala ho ito. A Philippine politician and lawyer who was disbarred by the Supreme Court, highlighting that political figures are not exempt from Supreme Court discipline. Sino ho yan? Eh, hindi ko na lang banggitin yung pangalan niya rito. Banggitin ko na lang yung sinasabi na yung connotations ba. Pagka nabanggit mo ito, ibig sabihin, gets mo na kaagad. Connotation, it denotes. Ano yon? Huwag kang bobo! Yan, si Bobo ba? Tawag lagi sa mga tao, Bobo! Ganon. Eh, kilala nyo na ako kung sino iyan. Eh, na-disbar ho siya. Kasi bakit to? Eh, may ruling ho yung Supreme Court base doon sa kanyang conduct. Eh, yun na nga ho, sa kanyang conduct. Yun na po. Eh, na-disbar ho siya. So, key jurisprudence, example dito, siya na nga, binanggit dyan, yung Bobo. Tapos ito, misappropriation. The Supreme Court has disbarred lawyers for misappropriating millions in client funds, emphasizing that even politicians serving as lawyers must maintain strict financial honesty. Yun na nga. Ito naman, client funds, misappropriation of client funds. Paano halimbawa kung congressman ka, contractor ka nga, abay, sa pool ka agad yon. That is a Graft and Corrupt Practices Act. Ganun ho yan. At face value,
contractor ka, involved ka, that is a Graft and Corrupt Practices Act. Meron ng mga specific na batas iyan. Alam ko meron yan. Hindi ko lang masabi pa rito. Una, hindi pa ako lawyer eh. Pero meron ho kung i-search, meron ho yan. Meron ho. Sa pool ka talaga dyan. Meron pa dito, defiance of Constitution, legal arguments have been made that acts by legislators such as violating constitutional mandates. Yun na nga. May mandato ba yung Judiciary Committee? Meron. Partly ministerial and discretionary. Ano yun? Report. House Judiciary Report or Justice Report. Based doon sa impeachment complaint. Paano kung partial yun? Abay, tapos paano yung kung involved siya doon sa mga na-submit na mga ebidensya doon nandun yung pangalan niya. Sa pool ka agad yun. It cannot render, para bang mapapawalang bisa ka kaagad, maki-question ka dyan paano nandito ka pala sa isa sa mga contractor ba't member ka rito ng Justice Committee? Dapat mag-inhibit ka dyan. Disbarment is considered the most severe sanction aiming to protect the public and the legal profession from misconduct. So those are all misconducts pala. So yun lang ho. Again, ang tanong kanina, pwede ba pailan ng i-disbar yung isang congressman na lawyer? Ay ba, in particular din sa Justice Committee? Bakit ba nagsasabi tayo ng ganyan? Baka sakali lang naman. Kasi very intense ngayon yan dahil sa dami ng gusto pang mag-file ng complaint Hindi naman tayo nagbabanggit dito. Ang pinapailan ngayon ng complaint, ang impeachment complaint is the President. Tapos meron din na nakasalang na rin na after ng 1-year ban rule, meron magpapile ng impeachment complaint again sa Vice President. So ganun lang yan. So ating abangan na lang kasi today is January 28, third day of the resumption of session sa Congress. Naway nakapagbigay tayo sa inyo ng mga ibang insights dito na sinasabi po na ayon sa batas na pwede po. So salamat po ng maraming salamat sa inyo, sa aking mga followers at sa mga patuloy po na sumusubaybay sa aking Facebook Live. Naway sabay niyo po ako na nag-aral at nagbabasa po at nagmamasid, nagmamatsyag sa kasalukuyang proceedings doon po sa House regarding po sa impeachment complaint sa ating mga impeachable officer. So salamat po sa Diyos, sa Panginoon at muli shout out sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Senior, Daisy Sukgang, at sa aking kapatid na si Sheila at si Jan Sukgang, at sa aking mga pamangkin, sa aking mga relatives, mga kaibigan at mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard. So salamat ng marami sa inyo at patuloy kayong yung iba sa inyo sumusubaybay pa rin. So nandito wala akong magawa. Kailangan talaga magtiis din dahil siyempre 8 months na na ako'y nakabinbin. Grabing ginawa sa akin. Sakit sa loob. So yun na lang. At may hustisya pa naman, sisikat din naman yung araw. At yun na lang So salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.